Eto na mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing sa ating DZAR 1026. Alam ko SMNI News pa rin to mga kaibigan. Iniba lang yung channel or siguro sa radio. Ang title nito, nataranta na sila on how to eliminate BP Sara Duterte by Attorney Virgilio Garcia sa presidential bid ni Inday. Yan. Alam nyo, kapag ka matino kang tao, syempre, susuportahan mo si BP Sara kasi nga tatakbo siya. Pero dahil nga magnanakaw ka, hindi kayo magkanda-ugaga ngayon, talagang nanggigigil kayo at hindi kayo makatulog kung ano ang gagawin nyo kung paano pabagsakin si BP Sara. Kitang-kita mo, di ba? Nag-announce si BP Sara, nagsi-announce din po sila. Ulitin natin, samantalang si BP Sara, kahit anong salita ninyo, wala siyang pakialam. Pero kayo, halatang halata na hindi na kayo magkanda-ugaga. May vlogger pa na sinasabi na si BP Sara daw yung natataranta kaya nag-announce ng presidential. Anong mapapala niya? Panic mode daw si BP Sara. Mga gunggong talaga no? Alam nyo, kayo ang panic mode. Kasi nga pag naupo to si BP Sara, wipe out lahat ng mga magnanakaw at mga sumusuporta doon sa magnanakaw. Yan po talaga ang katotohanan. Tara mga kapatid, pakinggan na natin to. SMNI News, nasa description yan. I-play na po natin. Dito naman mga kaibigan, humihiling po ako sa inyo ng manunuyo lang po ako, palike po ng ating video. Napakalaking bagay po yan para po magising yung ating channel ulit. Kasi nga nasira ko yung channel ko. Kaya sana po, isang like lang, masaya na po tayo. Sa subscriber, wag na. Ang dami na yan. Like lang po, masaya na tayo dyan. Maraming salamat at simulan na natin. Sige, mag-subscribe na rin po kayo para tuloy-tuloy tayo. Maliwanag na maliwanag sa ating mga kababayan na hindi nila talaga kayang labanan si BP Sara ng patas sa darating na halalan. Kaya natataranta sila on how to eliminate her at natatakot sila dahil pag ito ay naupo, lahat ng dapat managot, siguradong mananagot. Durog sila. Yun yung kanilang takot. Kaya they're doing everything. Kaya lang, to me, that declaration is proper, that declaration is timely, and talagang dapat na sinabi niya ngayon yan, tatakbo ako. Kahit na anong kulay Yes. pa ang ibigay nila ron, kahit ano pang interpretation ang ibigay nila ron, ang Oo. maliwanag na sinabi niya, tatakbo ako sa pagkapangulo. Oo, kahit sabihin nila na si BP Sara sa Kim yan, bla bla bla, kahit ano pang sabihin nila, talagang tatakbo siya. So, sa hindi o sa oo, wala kayong gagawin kung hindi siraan ng siraan si BP Sara. Kailangan yung madaliin na siraan si BP Sara. Magpa-plan B o plan C kayo ngayon kasi nga, kailangan nyo na talagang gumawa ng paraan. Mamadaliin nyo na kasi nga pag naupo ito, wipe out kayong lahat ng mga masasamang tao. Lahat ng nakaupong mga buwisit na mga magnanakaw na walang ginawa kundi siraan ang ating Pangulong Duterte. Wow. Tara, tuloy-tuloy na ho natin. Pinapaalam niya sa lahat ng tao, tatakbo ako. Hindi ako natatakot sa inyo. Galing. Sa inihain ngayon na resolution po ng Senate Minority Bloc na panlaban sa extraordinary rendition ng ICC, nakikita nyo po ba ang pangangailangan nito po, sir, considering ang ating gobyerno sa kasalukuyan, parang firm na yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayon sa batas at sentro ito ng debate ngayon, lalong-lalo na wala pang inilalabas din po na desisyon ang Korte Suprema ukol dito, though meron silang unang inilabas na parang guidelines, pero di ko alam kung ito ba ay magbibigay ng kalinawan talaga dito po sa issue na ito, attorney. Alam mo, kailangan kasi yung tendency ng administration ngayon is really to bend the law. They are hell bent on talagang to violate the law, no? To send people away from the country. Kailangan yung para it's going to be a very strong signal to the ICC
na yung ginagawa nila is already they are already participating in political persecution in the country. They're already allowing themselves to be used as political tool to defeat the democracy in the country. Masyado ng lapastangan yung ating gobyerno sa ating mga kalayaan. Yes. Kaya I agree na kailangan yun because that is going to send a very strong signal to the ICC. Lumalagpas na ba tayo sa ating boundary? And I think by this time they should realize that already. Sa tingin nyo po, makakakuha din ng majority na suporta dyan po sa Senado ito, Attorney? Alam mo, under normal circumstances, the Senate will protect its own. They will defend its own, and they will ensure that none of them will be mistreated so that they are able to maintain the integrity of the Senate as a whole. Pero ngayon, hindi natin alam kung ano ang timpla ng dalawang namumuno diyan sa Senado, kung they are going to respect that tradition of protecting each other, dahil nung araw, pag kami ginantikang isa diyan, pagtutulungan ka ng 24 eh. Oo. Ganon sila ka. Basta pinakailaman mo na ang integrity nung Senado, talagang kalaban mo silang lahat. Opo. Pero this time, I am not sure that is going to happen. Nakikita nyo rin po ba yung isyong politikal na minsan ay na hindi na ikukonsidera, kumbaga parang nasasakripisyo yung usaping legal dahil sa isyong politikal, Attorney? Kitang-kita po yun. It's very, 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 very obvious. I think part of the game plan was first, get rid of the father, and then second, get rid of the daughter. Ayun. Yan yung nakikita ko. Kaya nga, you're looking at 2028, hindi patas na labanan eh. You're looking at 2028 na eleksyon na gusto nila, sila-sila rin lang ang maglalaban at sila-sila ang mananatili sa poder. Ang iniisip ko nga dyan paano to pagka yung Comelec din, gumawa din sila ng magic, yung tipong magkakasabwat lahat, mag-hire sila ng mga magagaling na IT para lamang dayain yung eleksyon. Yun din ang iniisip ko Malamang, di ba, nitong eleksyon, may sinasabi na nadadaya. Kasi nga, hindi maipaliwanag kung paano nangyaring nanalo sila Bam Aquino, yung mga ganyan. Kaya ako, kasi abante, nagulat tayo, biglang nakaupo, no? May napanood pa nga tayo, sinabi ng korte, hindi pwedeng maupo, pero naiupo pa rin ng Comelec. Matindi. Kaya itong laban na to sa tingin ko, hindi madali para sa atin. Sa ngayon, natatarantaman sila, gagawa ng mga paraan yan para pabagsakin pa rin si BP Sara. Nakakalungkot. Ako, nalulungkot ako kasi ang ganda na sana ng takbo ng Pilipinas kaso binababoy nitong mga magnanakaw. Di ba nga, dati yung mga magnanakaw, sabi nga nung sa napanood ko, ewan ko kung si Vice Ganda nagsalita nun o ibang tao. Ang magnanakaw daw dati, kapag gipit na gipit ka na, wala ka nang makain. Kailangan mo nang gumawa ng paraan para mabuhay. Mabablangko ka na hanggang sa makapagnakaw ka na. Pero sa panahon ngayon, katakot-takot na pera na ang meron sila. Bilyon na ang pera nila. Baka nga trilyon ng pera nila Bilyon, hindi na milyon, bilyon. Pero kahit bilyon na ang pera nila, gusto pa rin nilang magnakaw sa pera ng kaban ng bayan. Ganito ba gusto nyo? Kaya magising kayo, wag kayong, tigilan nyo na po yung BBM. Tapos wala naman kayong napapala. Yung mga taga-kabilang tagapagtanggol, okay lang kasi binabayaran sila. Pangit yun, mamen. Kasi yung ipinagtatanggol mo, alam mo nung hindi ko kayang sikmurahin yun. Di bali ng ganito yung views natin sa ating channel. Ang importante, lumalaban tayo ng patas. Mga kapatid,
Siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. Palike po ng ating video. Malaking tulong kasi sa akin yung pagla-like ng mga nanonood sa atin. Hindi ba, makasandaang views lang tayo. Kung 100 lang din yung nag-likes, masaya na tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. BP Sara tayo. No, simulan na natin pangangampanya. Total, gano'n naman din sila, sinisiraan nila. Tayo naman, itaas pa natin lalo si BP Sara. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawa kaya ako ng channel na sa mga kanta patungkol kay BP Sara. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ang reaction video na ito ay atid sa inyo na Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Uy, kontakin nyo na. Baka available na yan. Oh my God, we'll be back again.